Isang tahimik na gabi sa mahiwagang kapaligiran ng lungsod ng Batangas, Pilipinas. Habang humahampas ang mga alon sa baybayin at ang malabong liwanag ng buwan ay sumasalamin sa dagat, isang kakilakilabot na misteryo, ang tahimik na umuusbong. Walang nakakaalam na ang gabing ito ay magmamarka ng simula ng isang madilim na bangungot, hindi lamang para sa Pamilya Cruz, kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang villa ng Pamilya Cruz sa baybayin ng Batangas ay namumukod tangi sa modernong arkitektura at malawak na espasyo. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang lamig at katahimikan sa paligid. Lahat ng ilaw sa bahay ay patay. Tanging malabong liwanag mula sa malayo ang pumapasok sa mga bintana. Sa loob ng villa, tila naghihintay ang lahat ng bagay para sa isang mahalagang pangyayari na walang sinuman ang makakahulaan. Si Maria Teresa Cruz, isang makapangyarihang negosyante na nagtatag ng isang malaking imperyo sa industriya ng konstruksyon, ay biglang nawala ng walang bakas. Pinamamahalaan niya ang lahat sa pamilya at kumpanya ng perpekto, subalit ang biglaang pagkawala niya ay nagdulot ng maraming katanungan. Bilang ama ni Maria, si General Antonio Cruz, isang veteranong sundalo, ang unang nakapansin sa kakaibang sitwasyon. Sa kanyang kutob bilang isang taong nakaranas ng maraming matitinding laban, alam ni Antonio na hindi ito basta-basta. Araw-araw niyang tinatawagan ang anak, ngunit sa nakaraang 3 araw, lahat ng pagsisikap ay walang resulta. Walang tawag, walang mensahe. Palaging si Maria ang nagsisimula ng komunikasyon, kaya ang hindi makontak siya ay labis na nag-alala kay Antonio. Walang impormasyon, tanging nakamamatay na katahimikan. Sa panahong iyon, isang malamig na hangin ang humampas sa mga puno sa paligid ng villa. Sa katahimikan ng gabi, nagpasya si Antonio na hindi na maghintay pa. Siya ay nagmaneho diretso patungo sa villa ng Pamilya Cruz, kung saan nakatira ang asawa at anak niyang babae. Habang nasa daan, bumabalot sa kanya ang hindi mapigil na pag-aalala. Hindi niya matanggap na mawawala si Maria nang hindi nagsasabi sa pamilya, dahil palagi siyang nagbibigay halaga sa pakikipag-ugnayan. Bakit may nakakakilabot na katahimikan na ganito? Bumukas ang mabigat na bakal na gate ng villa nang pumasok si Antonio. Ang bahay ay tila normal, na may maayos at detalyadong hardin, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang gabing ito ay hindi kasing ganda ng dati. Isang madilim na pakiramdam ang bumabalot sa paligid. Nang huminto si Antonio at bumaba ng sasakyan, lumabas si Rafael de la Cruz. Manugang niya upang salubungin siya. Matangkad at malakas si Rafael, isang lalaki na hinahangaan ng marami dahil sa magandang itsura at lakas. Ngunit sa kanyang mga mata ngayong gabi, may tila kulang sa kumpiyansa. Parang may itinatago. Ba, nandito ka na? Wika ni Rafael. Bahagyang pilit ang tono. Bakit hindi ka muna tumawag? Hindi agad sumagot si Antonio. Tumingin lang siya ng diretso sa manugang. Ang mga mata ay matalim, na parang nakikita ang lahat. Hindi ito ang unang beses niyang makita si Rafael, ngunit ngayon, ang tingin nito ay nagdulot ng kakaibang pangamba. Nasaan si Maria? Tanong ni Antonio, kalmado ngunit may halong pagdududa. 3 araw na hindi ko siya makontak. Nasaan siya? Tumingin si Rafael sa mga mata ng ama niya sa pamamagitan ng bintana ng kotse. Pagkatapos ay nag-atubiling sagutin. Bigla siyang nagpunta sa Germany para sa isang mahalagang training tungkol sa supply chain management. Mabilis ang pag-alis niya, kaya hindi niya na ipaalam sa inyo. Baka ilang buwan pa bago siya makabalik. Mukhang makatwiran ang paliwanag, ngunit hindi naniniwala si Antonio. Si Maria ay isang babaeng palaging kumokontrol sa lahat, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Ang pagkawala niya ng walang bakas ay hindi normal. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Tanong ni Antonio muli, kalmado ngunit puno ng pagdududa. Susunod, ipaalam mo kay Maria ng mas maingat. Bahagyang ngumiti si Rafael, medyo iniiwas ang tingin. Bumaba siya at tiningnan ang kanyang mga kamay. Tila naghahanap ng mas makatwirang sagot, ngunit wala. Siguro dahil sa pagmamadali lang ba? Huwag po kayong mag-alala. Tiningnan ni Antonio ang hindi natural na kilos ng manugang.
at huminga ng malalim. Bumalik siya sa kotse at sumakay, ngunit patuloy ang kanyang pangamba. May mali, hindi mawawala si Maria nang hindi nag-iiwan ng paliwanag. Sa pag-uwi, sinubukan ni Antonio na kontakin muli si Maria, ngunit walang tugon. Lahat ng tawag ay hindi nasagot, lahat ng mensahe ay hindi pinansin. Lalo lamang lumala ang kanyang kaba. Si Lucia Cruz, asawa ni Antonio at ina ni Maria, ay nakaupo sa sala, nakatitig sa malayo. Nararamdaman niya ang pangamba sa hangin. Hindi mahina si Lucia, ngunit ang pag-aalala sa anak ay hindi siya pinapayagang magpahinga. Ang mga salita ng asawa, kahit nakaaaliw, ay hindi maalis ang kanyang pag-aalala. Nagsimula si Lucia na makatulog, ngunit ang mga bangungot ay dumating muli sa kanyang panaginip. Nakita niya ang sarili sa isang malamig na hardin. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay basa. Naririnig niya ang hiyaw ni Maria mula sa ilalim ng lupa. Isang desperadong tawag para sa tulong. "Inay, tulungan mo ako. Ang lamig." Nagising si Lucia sa gabi. Puso ay mabilis na tumitibok. Pawis ay basa ang katawan. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Isa itong bangungot na nagbababala ng panganib kay Maria. Tiyak niyang mayroong kakilakilabot na nangyayari sa anak. Noong gabing iyon, pagbalik ni Antonio sa bahay, hindi na nakapagpigil si Lucia. "Kailangan nating hanapin si Maria," sabi niya sa asawa, puno ng determinasyon. "May kutob ako. Nasa panganib ang anak natin." Tumingin si Antonio sa asawa, at matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. "Alam mo naman kung paano si Maria. Malakas siya. Hindi siya papayagang mangyari ang anumang masama. Pero ayos lang. Hahanap tayo ng paraan para maayos ang lahat." Ngunit hindi matanggap ni Lucia ang paliwanag. Nagpasya siyang pumunta mag-isa. "Kung hindi ka pupunta, ako na lang." Nagbihis siya. Ang mukha ay matatag at walang sino man ang makakahadlang. Kailangan niyang makarating doon, makita ng kanyang sariling mga mata, marinig ng kanyang sariling mga tainga, at tuklasin ang katotohanan sa likod ng gate ng villa. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumaba, at ang lungsod ng Batangas ay naging tahimik na parang isang itim na kurtina na bumabalot sa lahat. Bagamat ang mga ilaw sa labas ay patuloy na kumikislap, ang hangin sa bahay ng pamilya Cruz ay malamig at nakakatakot. Ang tunog ng alon na dumadapo sa malalayong pampang ay tila paalala na sa katahimikan na ito may isang hindi nakikitang alon ng panganib na dumarating. Sa sala, nakaupo si Lucia Cruz, tahimik na nakatanaw sa bintana. Ang mga matay malalim na tila naghahanap ng isang bagay sa dilim. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay patuloy na lumalaki, parang isang alon na hindi kayang pigilan. Sa mga nakaraang taon, sanay na siyang makisalamuha sa mga alalahanin ng buhay. Ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kabang ngayon. Si Maria, ang kanyang anak na babae, ay isang malakas, independyente, at matatag na babae. Ngunit 3 araw na ang nakalipas, hindi siya kumontak sa pamilya. Isang bagay na hindi kayang tanggapin ni Lucia, lalo na't siya ang palaging may kontrol sa lahat ng bagay sa pamilya, sa trabaho, at sa buhay. Hindi maintindihan ni Lucia kung bakit nawala si Maria nang walang abiso, at lalong hindi niya kayang tanggapin ang pagkawala ng kanyang anak na walang malinaw na dahilan. Bagamat ang kanyang asawa, si General Antonio Cruz, ay patuloy na nagpapakalma sa kanya, ang kutob ng isang ina ay nagsasabi sa kanya na may hindi tama. Hindi siya kayang maghintay at magpabaya habang ang kanyang anak ay maaaring nasa panganib. Kaya't nang magdesisyon siya, hindi na siya kayang pigilan. Ang hindi maipaliwanag na nararamdaman sa kanyang puso ay nagtulak sa kanya na kumilos. Ang pakiramdam ng pagkawala ni Maria ay parang isang hindi nakikitang puwersa na nag-uudyok sa kanya na hanapin ang katotohanan. Hindi kayang maghintay, hindi kayang magpabaya. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Maria upang maghanap ng mga palatandaan. Sa kalaliman ng gabi, biglang nagising si Lucia. Ang pakiramdam ng kaba ay hindi isang bagay na maaari niyang balewalain. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tinitigan ang dilim ng silid, habang ang kanyang puso
ay mabilis na tumbiting, parang may tinatawag sa kanya. Ang mga panaginip niya mula kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, ang mga imahe ng madulas na hardin, ang mahihinang sigaw ni Maria mula sa ilalim ng lupa. Nagising siya sa gitna ng takot. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis. Hindi kayang tiisin ang pakiramdam na iyon, bumangon siya mula sa kama. Ang malamlam na liwanag mula sa bintana ay nagpapakita ng kanyang mukha na malamig at malungkot. Hindi siya titigil, hindi siya mananahimik, bulong ni Lucia sa kanyang sarili. Parang sinusubukang aliwin ang sarili, ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang patagilid ang hindi maipaliwanag na kaba. Lumabas siya mula sa silid. Ang mga hakbang ay matatag, parang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanya na kumilos. Tiyak, may hindi tama. Hindi maaaring mawala si Maria nang ganun-ganun na lang. Walang anumang palatandaan, walang tawag. Ang mga katahimikan na ito, ang mga maliliit na palatandaan na nararamdaman niya sa hangin ay nagsasabi na si Maria ay maaaring nasa panganib. Sa mga taon ng pagiging ina, natutunan ni Lucia na pakinggan ang kanyang kutob. At ngayon, hindi nagkamali ang kanyang kutob. Si General Antonio Cruz ay matagal nang sanay sa mga pagsubok sa buhay, ngunit sa pagkawala ng kanyang anak na babae, naramdaman niya ang isang kabiguan na mahirap ipaliwanag. Bagamat ayaw niyang aminin, may isang bagay sa kanyang loob na nagsasabi na hindi ito simpleng bagay. Higit pa rito, ang patuloy na pag-iwas ni Rafael, ang kanyang manugang, kapag tinatanong niya tungkol kay Maria, ay lalo lamang nagpapataas ng kanyang mga hinala. Tinitigan ni Antonio ang kanyang asawa na naghahanda ng umalis. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang boses ay puno ng alalahanin, ngunit may kasamang determinasyon. Tinitigan siya ni Lucia. Ang mga mata ay kumikislap ng tapang. "Pupunta ako doon. Kailangan kong makita ang katotohanan," sabi niya. Ang boses ay malamig, ngunit matatag. Humugot ng malalim na hininga si Antonio, ngunit hindi kayang pigilan ang kanyang asawa. Alam niyang kapag nagdesisyon si Lucia, walang sino man ang makakapigil. "Mag-ingat ka." Pagdapo ng unang liwanag ng araw, nang ang unang sinag ng araw ay dumaan sa mga dahon, narating ni Lucia ang bahay ng kanyang anak na babae. Muli, tumayo siya sa harap ng bakal na gate ng bahay, ang lugar na puno ng matatamis na alaala ng pamilya Cruz. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Binuksan ang gate, pumasok siya. Ang mga mata ay mabilis na naghanap sa bawat sulok ng bahay, naghahanap ng anumang palatandaan tungkol sa pagkawala ni Maria. Lahat ng bagay ay maayos, tulad ng dati, ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang bahay ay sobrang linis, sobrang ayos, walang anumang bakas ng buhay. Lahat ng gamit ay maayos na nakaayos. Parang walang nakatira doon. Walang anumang tunog. Walang palatandaan na may tao sa loob. "Rafael!" tawag ni Lucia. Ngunit walang sumagot. Pumasok siya ng mas malalim sa bahay. Ang mga yapak niya ay parang eko sa katahimikan. Pagdating niya sa sala, nakita niyang si Rafael ay nakatayo sa kusina. Hawak ang isang basong salamin, parang may ginagawa. Nang makita siya ni Lucia, nagulat siya. Ang baso ay nahulog sa sahig, nabasag sa maraming piraso. Ang tunog ng baso na nababasag sa katahimikan ay parang lahat ng bagay ay biglang nabasag. "Inay, bakit hindi mo ako tinawag bago dumating?" Nagmamadaling yumuko si Rafael upang pulutin ang mga piraso ng baso. Ang boses ay puno ng alalahanin. Hindi sumagot si Lucia. Tahimik na pumasok sa sala. "Umupo ka rito, may nais akong itanong." Yumuko si Rafael. Umupo sa upuan. Ang mga kamay ay may mga piraso ng baso. Ang mga mata ay hindi kayang tumingin kay Lucia. "Opo, itanong po kayo." Umakyat si Lucia sa upuan. Ang mga mata ay matalim, parang nais tignan ang bawat kasinungalingan. "Kailan umalis si Maria papuntang Alemanya? Anong airline siya sumakay? Anong flight number? Pwede mo bang ipakita ang ticket niya?" Nagulat si Rafael. Ang mukha ay namutla dahil sa tensyon.
Opo, hindi ko po matandaan kasi nagmadali siya. Sinabi lang niyang pupunta siya sa Alemanya. Ngumiti si Lucia ng malamig. Ang ngiti ay parang isang palaso na tumama sa puso ni Rafael. Pupunta sa Alemanya nang walang detalye? Wala man lang tiket? Tapos sasabihin mo sa akin na pupunta siya sa business trip? Ang kutob ni Lucia ay patuloy na nagtutulak sa kanya. Ngayon hindi lang isang panaginip, kundi ang katotohanan na unti-unting lumilitaw. Bawat kasinungalingan ni Rafael, bawat hakbang na ginagawa niya ay nagpapakita sa kanya na hindi lahat ay ayon sa itsura nito. Noong gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Batangas. Tila walang palatandaan na titigil ito. Ang malakas na pag-ulan, dala ang malamig na patak ng tubig, ay bumagsak sa kalsada. Lumikha ng malungkot na tanawin. Sa loob ng villa ng Pamilya Cruz, bumabalot ang madilim na hangin, nagpapabigat at nagpapatahimik sa lahat ng bagay. Ang malalakas na hangin ay humahaplos sa mga bintana at sa loob ng bahay, ang kahit na pinakamaliit na tunog ay nagiging kakaibang eko. Si Lucia Cruz ay nakatayo ng tahimik sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa itaas. Ang ilaw sa labas ng hardin ay sapat lang upang liwanagan ang isang bahagi ng hardin, ngunit kahit sa liwanag na iyon, hindi niya maibsan ang pangamba sa kanyang puso. Ang asawa niya, si General Antonio Cruz, ay nakauwi na mula sa isang mahabang araw ng trabaho, ngunit ramdam din niya ang kakaibang sitwasyon. Pareho nilang alam na ang pagkawala ni Maria ay hindi isang ordinaryong bagay. Maaaring ipagsawalang bahala ang ibang bagay, ngunit ang kutob ng magulang ay hindi nagkakamali. Nagpasya si Lucia na ngayong gabi. Gagawin niya ang lahat upang matuklasan ang katotohanan. Hindi na niya kayang mamuhay sa dilim ng pagdududa. Hindi na siya makaupo ng payapa habang maaaring nasa panganib ang kanyang anak. Kaya siya tumayo, lumabas ng kwarto at nagdesisyong pumunta sa villa ng Pamilya Cruz upang hanapin ang anumang bakas. Lahat ng tanong ay kailangang masagot. Pagpasok ni Lucia sa villa, hindi na tulad ng pag-aalinlangan niya noong nakaraang araw. Bagamat si Rafael, ang manugang niya, ay umiwas at nagbigay ng malabong paliwanag tungkol sa biyahe ni Maria. Hindi na naniwala si Lucia sa mga salita nito. Hindi siya dumating upang makinig sa mga kasinungalingan. Naglakad siya sa madilim na pasilyo ng villa. Hawak ang spare key na matagal nang ibinigay sa kanya ni Maria. Ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Naglalabas ng kakaibang tunog. Tila mga hakbang sa isang hindi pa natutuklasang lupain. Hindi niya tinawag si Rafael. Ngayong araw, ayaw na niyang harapin ito. Lahat ay malulutas sa katahimikan. Habang lumalalim sa loob, mas naramdaman niya ang bigat ng hangin sa paligid. Ang bahay na ito ay may kakaibang aura. Lahat ay tila pinanatili ng labis. Sobrang linis na halos nagiging malamig. Ang bahay ay hindi tahanan ng buhay, kundi isang nakakaungot na espasyo. Pagdating niya sa sala, ang mahina na ilaw mula sa lampara sa mesa ay nagliliwanag sa isang bahagi ng espasyo. Tumingin siya sa paligid at hindi maikakaila na lahat ay maingat na inayos. Walang papel, walang bakas na nagpapakita ng presensya ng buhay. Hinawakan niya ang mesa, tumingin sa nabasag na basong salamin. Tila walang nangyari nang hindi sinasadya. Lahat ay parang inihanda na bago pa man. Bawat kilos ni Lucia ay may dalang tanong na hindi pa nasasagot. Tahimik ang silid. Lahat ay tahimik. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang sumisira sa katahimikan. "Rafael!" tinawag ni Lucia. May bahagyang pagkapangil, ngunit ngayong oras, wala nang pagdududa sa kanyang mga mata. Alam niya na, anuman ang mangyari, hindi siya aalis hanggang sa mailantad ang katotohanan. Walang kabuluhang paliwanag, wala nang mga panlilinlang. Lumabas si Rafael, ang mukha niya ay matigas, at ang mga mata ay may bahagyang takot. Alam na niya na darating si Lucia, ngunit ang kaba ay ramdam sa bawat kilos niya. "Nanay, bakit po kayo nandito?" wika ni Rafael, may halong pag-aalala. Hindi agad sumagot si Lucia. Tumingin siya sa kanya, ang mga mata ay matalim.
Sinabi ko na sa iyo, Rafael, kailangan kong malaman ang katotohanan. Bakit nawala si Maria? Nag-atubili si Rafael. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili, ngunit malinaw kay Lucia ang pag-aalangan niya. Siya ay bigla ang nagpunta sa trabaho, nanay. Walang dapat ipag-alala. Hindi ako naniniwala. Matatag na sagot ni Lucia. Lumapit siya. Hindi binigyan ng pagkakataon ng manugang na umalibad. Kailangang sabihin mo sa akin ang katotohanan. Hindi ako dumating dito para makinig sa kasinungalingan. Tahimik si Rafael, hindi makapagbigay ng sapat na sagot. Nakatayo siya, iniiwas ang tingin. Lumapit si Lucia nang mas malapit, hindi na matiis ang katahimikan. Rafael, sinabi mo na si Maria ay nagpunta sa trabaho. Pero bakit walang email confirmation? Siya ay maingat. Hindi niya pwedeng pabayaan ang ganitong kakulangan. Nagsimula si Rafael na mabulol, ngunit may desisyon na si Lucia para sa sarili. Hindi ako aalis hanggang sa matuklasan ang katotohanan. May tinatago rito. Lumiko si Lucia upang magpatuloy, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Ang lahat sa paligid ay masyadong perpekto, masyadong nakakaungot. Ang pakiramdam na ito ay parang bitag at hindi siya makaiwas sa unti-unting paglalantad ng katotohanan. Pagdating niya sa isang silid sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang napakaliit na tunog, ang biglang paghinga. Mula ito sa loob ng silid. Binuksan ni Lucia ang pinto at ang nakita niya ay hindi niya matanggap sa kanyang mga mata. Sa loob ng silid, isang batang babae, mukhang payak at inosente ang anyo, ay nakaupo sa sulok, nakatingin sa sahig. Si Carmen Carmi de la Peña, ang katulong na matagal nang inupahan ng pamilya Cruz. Hindi makapaniwala si Lucia sa kanyang nakita. Pumasok siya sa loob, ang mga mata ay matalim, na tila nakikita ang lahat ng katotohanan. Carmi, wika niya, malalim at may autoridad. Nasaan si Maria? Saan siya napunta? Natigilan si Carmi. Tumingin kay Lucia, mata puno ng takot, ngunit hindi niya maitago ang pangamba. Ayos po, pupunta po siya sa Germany, tulad ng sinabi ni Rafael. Lalong naging malabo ang lahat kay Lucia. Hindi, malamig na sagot niya. Hindi ako nagkakamali. Hindi siya pumunta sa Germany. Naramdaman ni Lucia na ngayon pa lamang nagsisimula ang lahat. Ang mga tanong na hindi nasasagot ay nag-iipon at ang mga kasinungalingan ay unti-unting nabubungkag. Lahat ay pagtatakip lamang. Isang misteryosong kwento ang unti-unting lumilitaw at hindi siya titigil hanggang sa ganap na maliwanag ang katotohanan. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, lalong lumalakas, na parabang ang buong lungsod ng Batangas ay dumaranas ng isang hindi nakikitang bagyo na walang sino man ang makakapaghanda. Ang mga kulog ay rumaragasa tulad ng mga alon na dumadagundong sa kailaliman ng dagat. Sa mansyon ng pamilya Cruz, ang hangin ay nananatiling mahangin at malamig na parang isang kurtina na nagtatago ng lahat ng katotohanan. Hindi na matiis ni Lucia Cruz ang katahimikan. Hindi na siya tumitingin sa bintana kung saan ang ulan ay bumabagsak na parang isang malamig na pader na naghihiwalay sa mundo mula sa mga madidilim na lihim na naghihintay na matuklasan sa loob ng bahay na ito. Bumaling siya kay Rafael, ang kanyang manugang, ang lalaking inaasahan niyang magpoprotekta sa pamilya, ngunit ngayon ay naging pangunahing suspek sa pagkawala ng kanyang anak na si Maria. Tahimik na nakatayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng alalahanin. Ang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang basag na baso mula nang pumasok si Lucia sa silid. Hindi siya makatingin sa mata ni Lucia. Ang mga mata nito ay matalim na parang nakikita ang lahat ng kanyang itinatagong lihim. Ang mga kasinungalingan na inihanda niya ay unti-unting nabubunyak na parang isang pirasong tela na unti-unting napupunit. Hindi na kayang maghintay pa ni Lucia. Matapos ang mga tanong na walang kasagutan, nilapitan niya si Rafael. Ang pasensya ay nauubos na. Ilang beses ko nang tinanong sa iyo, Rafael. Malamig na tanong niya. Ang boses ay walang awa. Patuloy mo pa ring dinadaya ako, hindi ba? Napalunok si Rafael. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang basag na baso.
Inay, wala akong ginawang masama. Umalis si Maria patungong Alemanya. Totoo, walang dapat ipag-alala. Hindi naniwala si Lucia sa paliwanag na iyon. Ang lahat ng bagay sa bahay na ito ay tila masyadong maayos, na parang may itinatagong lihim, at si Rafael ang susi upang matuklasan iyon. Sinasabi mo bang nagpunta siya sa business trip? Tanong niya, ang galit ay hindi na kayang pigilan. Bakit hindi mo ako pinapakita ng tiket? Bakit hindi mo kayang patunayan ang sinasabi mo? Yumuko si Rafael, ngunit ang mga mata ay hindi kayang itago ang takot. Alam niyang hindi madaling linlangin si Lucia. Sinabi niya na hawak niya ang tiket sa cellphone. Mahinang sagot niya. Ang boses ay may panginginig. Cellphone? Tumawa si Lucia. Ang tawa ay puno ng pang-iinsulto. Akala mo ba maniniwala ako dyan? Akala mo ba maniniwala ako na umalis ang anak ko patungong Alemanya nang walang abiso sa pamilya? Walang anumang impormasyon tungkol sa biyahe. Bawat salita ni Lucia ay parang isang matalim na palaso na tumatama sa mahina niyang pagtatanggol. Hindi na kayang magsinungaling ni Rafael, ngunit hindi rin kayang aminin ang katotohanan. Si Maria, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Mahina niyang sinabi. Umalis siya. Hindi ko siya mapigilan. Hindi makapaniwala si Lucia sa narinig. Ang anak niyang malakas at matatag na palaging ipinagmamalaki niya ay nagpa siya bang umalis ng walang paalam? Hindi. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Lumapit siya kay Rafael, hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit at hinila siya palapit. Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ang anak ko? Ang boses niya ay puno ng sakit, ngunit may kasamang lakas. Hindi kayang tiisin ni Rafael ang sakit sa mga mata ni Lucia. Alam niyang ngayon ay wala na siyang magagawa. Nagkamali siya ng malaki sa pagtatago ng katotohanan. At ngayon, naharap sa malupit na katotohanan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Patuloy pa rin ang malakas na ulan sa labas. Ang malalakas na hangin ay humahampas sa mga bintana na para bang gustong punitin ang mabigat na hangin sa loob ng villa ng pamilya Cruz. Nakapako si Lucia Cruz, ang mga matay kumikislap sa tensyon at pangamba. Bagamat narinig niya ang pagkumpisal ni Rafael, ang manugang niya, hindi pa rin niya maintindihan kung paano naglaho si Maria, ang kanyang anak, nang walang bakas. Sinabi ni Rafael na umalis si Maria dahil ayaw na niyang ipagpatuloy ang kasalukuyang buhay. Ngunit alam ni Lucia na si Maria ay hindi madaling sumuko. Siya ay isang malakas at matatag na babae, laging lumalaban para sa paniniwala niya. Ang biglaang pag-alis niya nang walang pamamaalam ay hindi katanggap-tanggap, hindi makaupo ng tahimik si Lucia. Bawat salita ni Rafael ay patuloy na umuukit sa isip niya na parang tinatamaan ang puso. Ang bawat kasinungalingan niya ay lalong nagpapatibay sa paniniwala ni Lucia na may mali. Hindi basta-basta tumatakas si Maria. Siya ay may pananagutan, isang matagumpay na negosyante. Hindi siya isang taong basta iiwan ang lahat at maglalaho sa dilim. Nagpasya si Lucia na hindi siya titigil hanggang sa matuklasan ang katotohanan. Kung hindi makapagbigay si Rafael ng tamang impormasyon tungkol sa pagkawala ng kanyang anak, siya na mismo ang hahanapin ito. Ramdam niya na may itinatago ang pamilya Cruz sa matagal na panahon at ang lahat ng bakas ay magdadala sa kanya sa katotohanan tungkol kay Maria. Nagpasya si Lucia na kausapin si Carmen Carmi de la Peña, ang batang katulong na matagal nang inupahan ng pamilya Cruz. Si Carmen ang pinakamalapit kay Maria sa mga nagdaang buwan. Maaaring may alam siya na impormasyon na kailangan ni Lucia. Kung may nakakaalam ng katotohanan tungkol sa pagkawala ni Maria, iyon ay si Carmen. Ang villa ng pamilya Cruz na dati ay tahimik at maayos, ngayon ay parang bitag, walang ligtas. Tila ang bawat hakbang ni Lucia ay nagdadala sa kanya sa madidilim na anino, kung saan lahat ng sagot ay tinatago. Bumaba si Lucia sa hagdan. Ang bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo ng bahay. Si Carmen, ang katulong, ay hindi madaling mapaniwala. Ngunit alam ni Lucia na kung may alam siya, kailangan niyang pilitin
upang magsabi ng katotohanan. Pagpasok ni Lucia sa kusina, naroon si Carmen, abala sa trabaho. Nang marinig ang mga hakbang, tumingala si Carmen at nakita si Lucia. Natigilan siya, mukha'y nag-aalinlangan, at ang malalaking mata niya'y puno ng takot. "Carmen, gusto kong makausap ka," wika ni Lucia, malamig at matatag ang tono. "Ikaw lang ang natitira sa bahay na maaaring malaman kung ano ang nangyari sa anak ko." Medyo umatras si Carmen, hawak pa rin ang basahan sa kamay, ngunit hindi niya maitago ang pangamba sa mga mata. "Ano po ang nais ninyong itanong?" bungad niya. Nanginginig ang boses dahil sa takot. Lumapit si Lucia. Hindi binigyan si Carmen ng pagkakataon na umiwas. "Nasaan si Maria? Saan siya napunta?" tanong niya. Matalim ang tinig, parang tabak na handang putulin ang katahimikan. "Alam kong may alam ka, Carmen. Kailangan mong sabihin sa akin ang katotohanan." Nagulat si Carmen. Umatras pa ng isa pang hakbang. "Dito po. Pwede po bang ipaliwanag ninyo?" Sinubukan niyang humanap ng paliwanag, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. "Carmen!" sigaw ni Lucia, na ikinagulat ng babae. "Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam mo kung nasaan si Maria, hindi ba? Ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Ano ang sinabi niya sa iyo bago siya umalis? May iniwan ba siyang mensahe?" Tahimik si Carmen ng matagal, hawak ang basahan ng mahigpit, tila nakikipaglaban sa sarili. Sa wakas, huminga siya ng malalim, nakatingin sa sahig, parang batang nahuli sa kasalanan. Si Maria, hindi siya umalis. Ayaw niyang umalis. Pero, natuklasan niya ang isang bagay, isang katotohanan na hindi niya kayang tiisin. Alinlangan niyang sagot, tinitingnan si Lucia. Ang mga mata'y puno ng pagsisisi at takot. Alam ni Maria ang mga lihim ng pamilyang ito. Alam niya ang lahat tungkol kay Rafael at ang mga itinatago ng pamilya. Nabigla si Lucia, hindi makapaniwala sa narinig. "Lihim? Anong lihim?" tanong niya. Nanginginig ang tinig dahil sa pagkabigla. "Si Rafael, may relasyon siya sa iba. Alam niyo ba?" Alam na ni Maria iyon. Hindi niya kayang mabuhay sa ganitong kasinungalingan. Hindi na niya kayang mabuhay sa ilalim ng panlilinlang, sabi ni Carmen. Ang mga mata'y nagliliwanag sa kalungkutan at panghihinayang. Hindi makapaniwala si Lucia. Ang kanyang anak na palaging malakas at matatag ay kinaharap ang ganitong masakit na katotohanan. Ano ang nangyayari sa pamilyang ito? Bakit itinago ni Rafael ang mga lihim na ito? At bakit hindi sinabi ni Maria sa kanya bago umalis? Pakiramdam ni Lucia ay parang bumagsak ang lahat. Ang anak na minahal niya, na palaging kanyang ipinagmamalaki, ay kailangang tiisin ang matinding sakit na ito nang walang nakakaalam. Ang mga lihim ng pamilya ay hindi lamang kasinungalingan, kundi malalim na sugat. Umupo si Lucia sa upuan, nanginginig ang mga kamay sa impormasyon na ibinahagi ni Carmen. Mas malinaw na ngayon ang lahat, ngunit ang katotohanan ay labis na masakit. Hindi lamang basta nawala si Maria. Hindi siya umalis upang humanap ng bagong buhay, kundi dahil hindi niya kayang tiisin ang pagtataksil at panlilinlang sa pamilya. Alam ni Lucia na ito ay simula pa lamang. Ang kanyang matatag na anak ay hinarap ang isang unos na higit pa sa inaasahan ng sinuman. At hindi siya titigil hanggang sa matuklasan ang buong katotohanan, kahit pa kailangan niyang harapin ang pinakamasamang posibilidad. Ang sakit at determinasyon ay umaapaw sa puso ni Lucia. Ang kanyang paghahanap kay Maria ay hindi pa naging ganito kaagar at puno ng pagsubok. Ang mga lihim ng pamilya Cruz ay hindi pa ganap na naihahayag at kailangan niyang sumisid sa mga hindi pa nalalaman upang mahanap ang kanyang anak, kahit pa may panganib na naghihintay sa kanya. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak mula sa bintana, na parabang ang buong lungsod ng Batangas ay isinusuong ang katahimikan at misteryo na bumabalot sa mansyon ng pamilya Cruz. Ang mga kulog ay rumaragasa, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay lalong nagiging mabigat at mahirap. Nakatayo si Lucia Cruz sa harap ng malaking salamin sa sala, ang mga matay puno ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding determinasyon.
Lahat ng mga pagdududa at tanong sa kanyang isipan ay ngayon ay malinaw na. Si Maria, ang kanyang anak na babae, ay nakakaalam ng maraming lihim ng kanilang pamilya at ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Ngunit ang hindi kayang tanggapin ni Lucia ay ang pagtataksil ni Rafael, ang kanyang manugang, na naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Bakit mo ito ginawa, Rafael? Tanong ni Lucia sa kanyang sarili, ang mga matay nakatitig sa salamin, ngunit tila hindi niya matutukoy ang sagot. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang parang isang matalim na kutsilyo ang sumasaksak sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa at bawat hakbang ay masakit. Si Rafael, ang kanyang manugang na dati pinagkakatiwalaan, ay ngayon ang unang sumira sa lahat ng itinaguyod ni Lucia. Si Maria, ang matatag at malakas na anak na babae na inaasahan ni Lucia na hindi susuko, ay naging biktima ng isang madilim na laro ng kapangyarihan. Hindi kayang umupo na lamang si Lucia at hayaan ang lahat ng ito. Hindi siya makakapayag na ang kanyang anak ay mag-isa at hindi niya hahayaang magpatuloy ang pamilya Cruz sa mga kasinungalingan. Sumiko ang gabi at nagpasya si Lucia na hindi na maghintay pa. Ang kanyang anak ay nakakulong sa isang web ng mga lihim na hindi niya kayang intindihin. Alam niyang si Maria ay nakakaalam ng lahat tungkol kay Rafael at sa madidilim na koneksyon nito. At ngayon, ang tanging magagawa ni Lucia ay harapin ang pinakamalupit na katotohanan. Wala nang atrasan, wala nang ibang pagpipilian, kundi ang tuklasin ang lahat ng nangyayari. Lumabas siya mula sa sala. Ang mga hakbang ay matatag, ang puso'y puno ng takot at determinasyon. Hindi niya alam kung kailan niya matutuklasan si Maria, ngunit alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, lahat ay mawawala sa limot. "Rafael!" sigaw ni Lucia. Ang galit at takot ay sumabog mula sa kanyang puso. "Ano ang ginawa mo sa anak ko?" Pagpasok ni Lucia sa silid ni Rafael, nakita niyang nakatayo ito sa harap ng aparador, ang mga matay nakatingin sa sahig na parang iniiwasan siya. Alam niyang may itinatagong lihim si Rafael at ngayong araw, hindi siya aalis hanggat hindi ito nahahayag. Nawala si Maria. Patuloy ni Lucia. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak. "Ikaw ang huling nakakaalam kung saan siya pupunta, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan?" Tahimik si Rafael, hindi kayang tumingin kay Lucia. Nagsimula siyang manginig. Ang boses ay may panginginig. "Inay, hindi ko alam. Sinabi lang niya na pupunta siya sa business trip." Lumapit si Lucia, ang mga matay puno ng galit at pagkabigo. "Akala mo ba maniniwala ako sa paliwanag na iyon, Rafael? Ilang beses mo na akong pinagsinungalingan. Bakit hindi mo man lang sinabi ang totoo?" Nilunok ni Rafael ang kanyang laway. Hindi alam kung anong susunod na gagawin. Wala na siyang maipaliwanag. Ang mga kasinungalingan na kanyang itinaguyod ay ngayon ay parang mga pising tinatangkang pigilan ang kanyang leeg. "Inay, hindi ko na kayang magsinungaling pa." Sa wakas, yumuko si Rafael, ang mga matay puno ng pagsisisi at takot. Tahimik na nakatayo si Lucia, hindi nagsasalita, hinihintay ang kanyang pag-amin. Ang buong silid ay tila tumigil, walang tunog. Hindi na kayang tumingin ni Rafael kay Lucia. Lumuhod siya sa harap nito. Ang mga kamay ay nanginginig. At pagkatapos, sinabi niya, "Nalaman ni Maria ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa amin ni Carmen. Alam niya ang lahat. Alam niya ang tungkol sa relasyon namin ni Carmen. At ito ang dahilan kung bakit siya umalis." Ang pag-amin ni Rafael ay parang isang malupit na suntok kay Lucia. Ang kanyang anak na palaging naniniwala sa pamilya ay tinaksil ng ganito. "Carmen?" tanong ni Lucia. Ang boses ay puno ng sakit. "Ano ang sinasabi mo?" Yumuko si Rafael, hindi kayang tumingin kay Lucia. "Si Carmen, siya ang minahal ko. Hindi ko kayang itigil ang relasyon namin, ngunit hindi ko rin kayang mawalan si Maria. Ngunit hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat." Hindi kayang paniwalaan ni Lucia ang narinig. Ang kanyang anak na matatag at malakas ay pinagtaksilan ng ganito. Alam niya ang lahat tungkol sa lihim ni na Rafael at Carmen at nagpasya siyang umalis.
Ngunit bakit hindi sinabi ni Rafael sa kanya mula sa simula? Bakit itinago niya ang lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Rafael? Bakit hindi mo sinabi ang totoo mula sa simula? Tanong ni Lucia. Ang boses ay puno ng hinagpis na parang hindi kayang magsalita. Natakot ako. Natakot akong mawalan ng lahat. Aminin ni Rafael, ang mga matay puno ng pagsisisi. Mahal ko si Carmen. Hindi ko kayang iwan siya at hindi ko kayang mawalan si Maria. Ngunit hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat. Tahimik na nakatayo si Lucia. Parang ang lahat sa bahay na ito ay bumagsak sa kanyang harapan. Lahat, ang mga taon ng paniniwala na ang pamilya Cruz ay isang perpektong pamilya, ay ngayon ay isang manipis na balat na madaling masira ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Tinitigan ni Lucia si Rafael ng matagal. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak, na parang nais hawakan ang lahat ng natitira sa pamilya. Hindi kita mapapatawad, sabi niya. Ang boses ay mabigat, malamig at matalim. Ngunit hindi ako titigil. Hahanapin ko ang katotohanan tungkol kay Maria, kahit ano pa ang mangyari. Lumiko si Lucia, hindi nagsasalita pa. Nagmadaling lumabas ng silid. Iniwan si Rafael na nakatayo doon, pinagmamasdan ang kanyang likod. Pakiramdam ni Rafael ay parang ang lahat ay bumagsak at ngayon wala nang paraan upang ayusin ito. Patuloy pa rin ang malakas na ulan. Binabalot ang lungsod ng Batangas sa isang madilim at malamig na tabing. Ang mga hangin ay humahampas sa mga bintana, dala ang pakiramdam ng pag-iisa at pangamba na parabang pinapatingkad ang gulo sa puso ni Lucia Cruz. Bawat patak ng ulan ay tila bumabalik sa kanyang isip, nagdudulot ng mga tanong na walang kasagutan. Mahigit 1 linggo nang nawala si Maria, ang kanyang anak, at habang mas pinipilit niyang hanapin, mas nararamdaman niya ang mga madidilim na lihim na unti-unting naihahayag. Ngunit sa kabila ng dilim, alam niya na hindi siya pwedeng huminto. Maria, anak ng puso ng nanay, nasaan ka na? Bulong ni Lucia sa kanyang isip na parang nananalangin para sa isang himala na ibabalik sa kanya ang anak. Ngunit alam niya, walang himala ang makakapagligtas kay Maria mula sa mga kasalanang kinaharap niya. Ang lahat ay maaaring maresolba lamang sa katotohanan, sa tapang na harapin ang mga kasinungalingan na matagal nang itinago ng pamilyang ito. Lumabas siya sa sala, hindi na makaupo ng tahimik. Mula nang malaman ang katotohanan tungkol sa relasyon ni Rafael at Carmen, lalo lamang lumalim ang komplikasyon. Ngunit napagtanto rin niya na ang pagkawala ni Maria ay hindi wakas, kundi simula pa lamang ng isang paglalakbay na puno ng lihim, kasinungalingan at hindi inaasahang panganib. Hindi ko hahayaan silang manalo, bulong ni Lucia sa sarili. Ang mga matay matalim at puno ng determinasyon. Matagal na siyang hindi natatakot sa mga pagsubok. Isa siyang ina, isang matatag na babae, at gagawin niya ang lahat upang protektahan ang mga minamahal niya. Kailangan siya ni Maria at hindi niya hahayaan ang anak na tiisin ang dilim mag-isa. Nagpasya siyang kausapin si Major Marco Santos, isang matagal ng kaibigan ng asawa niya na may karanasan sa pag-iimbestiga ng mga komplikadong kaso. Bagamat alam niya na hindi madaling tutulungan siya ni Major Santos, alam din niya na kung nais niyang matuklasan ang katotohanan, kailangan niyang ituloy ito hanggang sa dulo, kahit may panganib. Hindi ako susuko, sabi ni Lucia sa sarili, habang pumapasok sa isang maliit na cafe kung saan niya nakatakdang makipagkita kay Major Santos. Tahimik ang cafe, iilang customer lang ang nakaupo, at ang mga tunog ng paghalo sa tasa ng kape ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Umupo siya sa mesa, hindi na naghintay, at pumasok na si Major Santos. Lucia, bati ni Major Santos. Mababa at seryoso ang boses. Malaki na ang pagbabago sa kanya mula noong huli silang nagkita. Kitang-kita ang bakas ng panahon sa kanyang mukha, ngunit ang mga mata niya'y maliwanag pa rin at matalim, nagtanda ng taong marami nang naranasan. Kailangan ko ang tulong mo, umpisa ni Lucia. Puno ng determinasyon ang tinig. Namising si Maria at alam kong may mali. Ang manugang kong si Rafael at ang katulong na si Carmen ay may itinatago. Hindi ko kayang manahimik
habang nawawala ang anak ko ng ganito. Tahimik na nakinig si Major Santos. Pagkatapos ay humigop ng kape. Alam niya na hindi basta naniniwala si Lucia sa mga bagay na walang ebidensya. Naiintindihan ko, pero kailangan natin ng konkretong ebidensya, sabi niya, kalmado ngunit seryoso. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan nating magsimula sa malinaw na mga palatandaan. Hindi lamang sa kutob. Tumango si Lucia. Alam ko at may mga palatandaan na ako. Sinimulan niyang ikwento lahat ng nalaman niya tungkol kay Rafael at Carmen, ang mga lihim na relasyon, mga kasinungalingan, at mga kakaibang senyales sa bahay ng pamilya Cruz. Maingat na nakinig si Major Santos. Hindi inalis ang tingin kay Lucia. Kaya, iniisip mo ba na may kinalaman si Rafael at Carmen sa pagkawala ni Maria? Tanong ni Major Santos, inilagay ang tasa sa mesa. Kailangan nating suriin ang bawat isa sa pamilyang ito, mula kay Rafael hanggang kay Carmen, at pati na rin ang mga taong nakapaligid kay Maria. Tumango si Lucia, hindi inalis ang tingin sa harap niya. Oo, iniisip ko na natuklasan ni Maria ang isang bagay na ayaw malaman ng sino man sa pamilya. Kailangan ko ng tulong mo para malaman ang katotohanan. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Major Santos, maliwanag ang mga mata sa determinasyon. Magsisimula tayo kay Rafael, sagot ni Lucia. Gusto kong lapitan mo ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hanapin ang anumang bakas, anumang impormasyon na maaaring humantong sa katotohanan. Si Carmen, hahanapin ko ang paraan para magsabi siya ng katotohanan. Siya ang pinakamalapit kay Maria. Tumango si Major Santos, malinaw na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sige, tutulungan kita, pero kailangan mong ihanda ang sarili. Ang mga matutuklasan natin ay maaaring napakasakit. Huminga ng malalim si Lucia, ramdam ang bigat na parang bundok sa dibdib, ngunit hindi siya natakot. Handa na ako, sagot niya, matatag ang tinig. Sapat na ang natutunan ko sa buhay para malaman na hindi madali ang buhay, pero hindi ko pwedeng iwan ang anak ko sa dilim. Hahanapin ko ang katotohanan kahit ano pa ang kapalit. Wala nang dagdag na sinabi si Major Santos. Tumayo siya, mababa ang boses. Magsisimula tayo bukas ng umaga. Ihanda mo ang sarili sa lahat. Paglabas ni Lucia sa cafe, puno ng magulong iniisip ang kanyang isipan. Nasaan na si Maria? Bakit siya kailangang harapin ang ganitong kapahamakan? At bakit itinago ng pamilya Cruz ang lahat ng mga lihim na iyon? Ramdam niya ang bigat sa puso, ngunit alam niya ang isang bagay. Walang pag-urong. Hahanapin niya ang anak, kahit ano paman. Ang mga tanong na walang sagot ay hamon lamang para siya'y magpatuloy. Lahat ay tila isang komplikadong palaisipan at hindi siya titigil hanggang sa makuha ang sagot. Umalis si Lucia pauwi, kung saan ang lahat ay tila pareho pa rin. Ngunit sa kanyang puso, nagbago na ang lahat. Ang kanyang minamahal na anak ay hindi na ang batang iniisip niya. Dumaan siya sa labis na sakit na hindi niya nalalaman. At ngayon, gagawin niya ang lahat upang matuklasan ang katotohanan. Ang dilim ng gabi ay unti-unting bumaba at ang lungsod ng Batangas ay naging tahimik na parang isang itim na kurtina na sumasaklaw sa lahat. Bagamat ang mga ilaw sa labas ay patuloy na kumikislap, ang hangin sa mansyon ng pamilya Cruz ay malamig at nakakatakot. Ang mga alon na dumadapo sa pampang mula sa malayo ay tila nagpapaalala na sa katahimikang ito, isang lihim na alon ang dumarami. Sa sala, nakaupo si Lucia Cruz, tahimik na nakatingin sa bintana. Ang mga matay malalim ang iniisip, parang naghahanap ng isang bagay sa dilim. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang kaba sa kanyang puso ay patuloy na lumalaki, parang isang alon na hindi kayang pigilan. Sa mga nakaraang taon, nasanay siyang makisama sa mga alalahanin ng buhay, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaba. Si Maria, ang kanyang anak na babae, ay isang malakas, independent at matatag na babae. Ngunit mula 3 araw na ang nakalipas, hindi siya nakipag-ugnayan sa pamilya. Isang bagay na hindi kayang tanggapin ni Lucia, lalo na't siya ang palaging may kontrol sa lahat ng bagay sa pamilya, sa trabaho at sa buhay. Hindi maintindihan ni Lucia
kung bakit nawala si Maria nang walang anumang balita, at lalong hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang anak na babae ay nawala ng walang malinaw na dahilan. Bagamat ang kanyang asawa, si General Antonio Cruz, ay patuloy na nagpapakalma sa kanya, ang kutob ng isang ina ay nagsasabi sa kanya na may hindi tama. Hindi siya kayang maghintay at umupo habang ang kanyang anak na babae ay maaaring nasa panganib. Kaya't nang magdesisyon siya, hindi na siya kayang maghintay pa. Ang mga nararamdaman sa kanyang puso ay nagtulak sa kanya upang kumilos. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala ni Maria ay parang isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanya upang hanapin ang katotohanan. Hindi kayang umupo, hindi kayang maghintay. Nagdesisyon siyang pumunta sa mansyon ni Maria upang maghanap ng mga palatandaan. Sa kalaliman ng gabi, biglang nagising si Lucia. Ang pakiramdam ng kaba ay hindi isang bagay na maaari niyang balewalain. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tinitingnan ang dilim sa kwarto, habang ang puso'y mabilis ang tibok, parang may tinatawag sa kanya. Ang mga panaginip niya mula kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Mga imahe ng madulas na hardin, mga hinaing ni Maria mula sa ilalim ng lupa. Nagising siya sa takot, ang pawis ay dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi kayang tiisin ang pakiramdam na iyon, bumangon siya mula sa kama. Ang mahina at malamlam na liwanag mula sa bintana ay nagpapakita ng kanyang mukha na malamig at malungkot. Hindi siya kailanman titigil, hindi siya kailanman mananahimik. Bulong ni Lucia sa sarili, parang sinusubukang magpakalma. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang patagilid ang pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan. Lumabas siya mula sa kwarto, ang mga paay walang alinlangan, parang may isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanya upang kumilos. Siguradong may mali, na hindi maaaring mawala si Maria nang walang anumang palatandaan, walang anumang tawag. Ang mga katahimikan na ito, ang mga maliliit na palatandaan na nararamdaman niya sa hangin, ay nagpapakita na si Maria ay nasa panganib. Sa mga taon ng pagiging ina, natutunan ni Lucia na pakinggan ang kanyang kutob. At ngayon, hindi nagkamali ang kanyang kutob. Si General Antonio Cruz ay matagal nang sanay sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit sa harap ng pagkawala ng kanyang anak na babae, nakaramdam siya ng isang kabiguan na mahirap ipaliwanag. Bagamat ayaw niyang aminin, may isang bagay sa kanya na nagsasabi na hindi ito simpleng bagay. Bukod pa rito, ang patuloy na pag-iwas ni Rafael, ang kanyang manugang, tuwing tinatanong niya tungkol kay Maria, ay lalong nagpapataas ng kanyang mga pagdududa. Tinitingnan ni Antonio ang kanyang asawa na naghahanda ng lumabas. "Anong balak mong gawin?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. Tinitingnan siya ni Lucia, ang mga mata ay kumikislap, puno ng determinasyon. "Pupunta ako doon. Kailangan kong makita ang katotohanan," sabi niya. Ang boses ay malamig, ngunit matatag. Huminga ng malalim si Antonio, ngunit hindi kayang pigilan ang kanyang asawa. Alam niyang kapag nagdesisyon si Lucia, walang makakapigil sa kanya. "Mag-ingat ka," sabi niya. Sa pagsikat ng araw, nang ang unang liwanag ng bagong araw ay dumaan sa mga dahon, dumating si Lucia sa mansyon ng kanyang anak na babae. Muli, nakatayo siya sa harap ng bakal na gate ng bahay, ang lugar na puno ng matatamis na alaala ng pamilya Cruz. Ngunit ngayon, ito ay nagdudulot ng ibang pakiramdam. Binuksan ang gate, pumasok siya, ang mga mata ay naghahanap ng lahat ng bagay, bawat sulok ng bahay, upang makita ang anumang palatandaan tungkol sa pagkawala ni Maria. Lahat ng bagay ay perpekto, tulad ng dati, ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang bahay ay sobrang linis, sobrang ayos, walang bakas ng buhay. Lahat ng gamit ay maayos na nakalagay, parang walang nakatira dito. Walang tunog, walang palatandaan na may tao dito. "Rafael!" sigaw ni Lucia, ngunit walang sumagot. Pumasok siya ng mas malalim sa bahay. Ang mga hakbang ay parang eko sa katahimikan. Nang dumating siya sa sala, si Rafael ay nakatayo sa kusina, hawak ang isang baso,
parang may ginagawa. Nang makita siya ni Lucia, nagulat siya. Ang baso ay nahulog sa sahig, nabasag sa maraming piraso. Ang tunog ng baso na nababasag sa katahimikan ay parang ang lahat ay biglang nabasag. Ina, bakit hindi mo ako tinawagan? Nagmamadaling yumuko si Rafael upang pulutin ang mga piraso ng baso. Ang boses ay puno ng alalahanin. Hindi sumagot si Lucia, tahimik na pumasok sa sala. Umupo ka dito, may gusto akong itanong. Yumuko si Rafael, umupo sa upuan. Ang mga kamay ay may mga piraso ng baso. Ang mga mata ay hindi kayang tumingin kay Lucia. Oo, tanungin mo ako. Umakyat si Lucia sa upuan. Ang mga mata ay matalim, parang gustong makita ang lahat ng kasinungalingan. Kailan umalis si Maria papuntang Alemanya? Anong airline siya sumakay? Anong flight number? Maari mo bang ipakita sa akin ang kanyang ticket? Nagulat si Rafael. Ang mukha ay namutla dahil sa tensyon. Oo, hindi ko matandaan dahil nagmadali siya. Sinabi lang niyang pupunta siya sa Alemanya. Tumawa si Lucia. Ang tawa ay parang isang palaso na tumama sa puso ni Rafael. Pupunta sa Alemanya nang walang detalye? Wala pang ticket? Tapos sasabihin mo sa akin na ang anak ko ay pupunta sa business trip? Ang kutob ni Lucia ay patuloy na nagtutulak sa kanya. Hindi lang ito isang panaginip, kundi isang katotohanan na unti-unting lumalabas. Bawat kasinungalingan ni Rafael, bawat hakbang na ginawa niya, ay nagpapakita na hindi lahat ay ayon sa itsura. Ang mahina na liwanag mula sa mga ilaw sa labas ng bintana ay sumilip sa loob ng bahay ng pamilya Cruz, nagdudulot ng isang tahimik at madilim na kapaligiran. Nakatayo si Lucia Cruz sa sala. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay at ang mga matay puno ng determinasyon at tensyon. Parang unti-unting bumabagsak ang lahat sa kanyang pamilya. Ang kanyang investigasyon, ang mga palatandaan na naihahayag, ang mga kasinungalingan ni Rafael at Carmen, lahat ay dahan-dahang nagdadala sa kanya sa katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na si Maria. Bagamat nakalikom na siya ng maraming mahahalagang impormasyon nitong mga nakaraang araw, may isang malaking tanong pa rin na hindi nasasagot. Bakit ginawa ni Rafael ang ganito? Bakit niya itinago ang katotohanan at sinaktan si Maria ng ganito? Ang sagot ay maaari lamang manggaling sa kanya. Mula sa mga bagay na matagal niyang itinago sa puso. Alam ni Lucia na may iisang paraan lamang upang matuklasan ang katotohanan. Direktang harapin si Rafael. Walang pagpapatawad. Hindi niya maaaring hayaang ipagpatuloy niya ang pagtatago ng mga lihim na nagdulot kay Maria na umalis. Sinubukan ni Rafael na iwasan si Lucia itong mga nakaraang araw, ngunit alam niya na hindi maaaring patuloy na magtago ang lalaki. Ang mga kasinungalingan ay hindi na kayang itakip ang katotohanan at ngayon hindi niya hahayaang makatakas si Rafael sa kanyang pananagutan. Tumayo si Lucia, mabilis na naglakad patungo sa pinto. Ang tensyon sa kanyang dibdib ay tumataas bawat sandali. Bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya ng mas malapit sa katotohanan na ayaw niyang harapin. Ngunit nauunawaan niya, ito lamang ang paraan upang malutas ang lahat, upang protektahan si Maria at upang malaman kung bakit siya nawala sa dilim. Pagpasok niya sa kwarto ni Rafael, nakita niya itong nakaupo sa harap ng mesa, nakatingin sa screen ng computer na tila iniiwasan ang kanyang mga mata. Ngunit hindi hinayaan ni Lucia na makatakas pa siya. Rafael! Tawag niya ng may buong determinasyon. Nabigla si Rafael, takot ang kumikislap sa kanyang mga mata. Tumingala siya at nakita si Lucia sa harap niya. Malamig ang titig, walang awa. Alam niyang wala na siyang mapagpipilian. Nanay, pag-iyak niya, puno ng pangamba ang boses. Enough na ang mga kasinungalingan mo. Lumapit si Lucia, hindi inalis ang tingin sa mukha ng anak sa batas na pagod at naguguluhan. Ayokong makarinig pa ng anumang palusot. Kailangan mong sabihin ang katotohanan. Ibinaba ni Rafael ang ulo, hindi kayang harapin ang titig ni Lucia. Napilitang magsalita, ngunit ang boses niya'y walang kapanatagan. Maria, alam niya ang lahat. Tahimik si Lucia, naghihintay.
Huminga si Rafael ng malalim, mabigat at may halong sakit ang tono. Alam niya ang tungkol sa akin at kay Carmen. Hindi na matiis ni Maria nang malaman ang katotohanan. Tinititigan siya ni Lucia, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano ang sinasabi mo? Bakit umalis si Maria? Alam mo ba kung gaano karaming sakit ang tiniis niya? Hindi agad sumagot si Rafael. Tumayo siya, lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Ayaw niyang mabuhay sa kasinungalingan. Hindi niya matanggap na mahal ko si Carmen. Hindi na napigilan ni Lucia ang damdamin niya. Pinagtaksilan mo ang anak ko, Rafael. Binuwag mo ang pamilya namin. At ngayon, siya ang kailangang magbayad sa mga pagkakamali mo. Sabi niya, may halong galit at bighati. Kailangan mong managot sa lahat ng nangyari. Lumingon si Rafael. Hindi na kalmado ang mga mata. Alam kong mali ako. Wala na akong paraan para baguhin ang nangyari. Pero hindi ko na matiis ang mabuhay sa kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Hindi umalis si Maria dahil gusto niya, kundi dahil hindi niya kayang mabuhay sa anino ng pagtataksil. Hindi ko siya maibigay ng payapang buhay habang mali na ang lahat. Tahimik si Lucia. Ang mga salita ni Rafael ay parang suntok sa kanyang puso. Iniisip mo ba na dito magtatapos ang lahat? Tanong niya, malamig at walang awa. Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sagot ni Rafael. Mahigpit ang pagkakahawak sa mga kamay. Nasaktan ko siya ng sobra. Hindi ko kayang mabuhay sa pagkaalalang iyon. Tinititigan siya ni Lucia ng matagal, pagkatapos ay lumapit. Alam mo ba kung nasaan si Maria? Tanong niya. Wala na ang galit. Natira lamang ang determinasyon. Tumingin si Rafael. Ang mga mata niya'y malaki, parang nakatingin sa isang walang katapusang bangin. Hindi ko alam. Umalis na siya, ginang Lucia. Ayaw na niyang makita ako. Ayaw na niyang mabuhay sa kasinungalingan ko. Hindi na kinaya ni Lucia. Tama ang kanyang pakiramdam. Hindi na matiis ni Maria ang itinagong lihim ng pamilya. At ngayon, ano ang dapat niyang gawin? Ang anak niyang malakas at hindi sumusuko ay napunta sa isang sitwasyon na walang labasan. Kaya kailangan natin siyang hanapin, sabi ni Lucia, matatag ang titig. Hindi ko hahayaan si Maria na mabuhay sa dilim na ito. Hahanapin natin ang katotohanan kahit ano pa ang kapalit. Tumingin si Rafael, puno ng sakit at pagsisisi. Patawad, pero hindi ko na kayang tulungan kayo. Lumiko si Lucia at mabilis na lumabas ng kwarto, nananatiling matatag ang determinasyon. Mas malinaw na ngayon ang lahat. Ang pagtataksil ni Rafael ay hindi mapapatawad, ngunit hindi ito ang panahon para sa galit. Si Maria, ang kanyang anak, ay hinarap ang mga bagay na hindi niya inasahan, at ngayon gagawin niya ang lahat upang hanapin ang anak, upang matuklasan ang katotohanan. Ang pamilya Cruz ay nasa isang mahalagang sangandaan. Nabunyag na ang mga lihim, at ang tanging kailangan ni Lucia ay magpatuloy, hindi lumingon. Kailangan siya ni Maria, at hindi siya titigil hanggang sa mailantad ang buong katotohanan. Habang ang dilim ng gabi ay bumabalot sa lungsod ng Batangas, ang mansyon ng pamilya Cruz ay nanatiling tahimik at malamig. Bagamat ang mga ilaw sa labas ay kumikislap, ang hangin sa loob ng bahay ay malamig at puno ng tensyon. Si Ginang Lucia Cruz ay nakaupo sa sala, ang mga matay puno ng luha, ngunit ang mukha'y nagpapakita ng matinding determinasyon. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mawala si Maria, ang kanyang anak na babae. Ang mga tanong at hinala ay nagpatuloy, ngunit ang mga sagot ay mahirap hanapin. Si Rafael, ang kanyang manugang, ay patuloy na nagtatago ng mga detalye tungkol sa pagkawala ni Maria. Ang mga lihim na ito ay nagdulot ng sakit at kalituhan kay Ginang Lucia. Sa tulong ni Kapitan Marco Santos, nagsimula silang magsiyasat. Ang mga mensahe at tawag sa pagitan nina Rafael at Carmen, ang kasambahay, ay nagsiwalat ng mga hindi inaasahang koneksyon. Ang mga lihim na ito ay nagbigay linaw sa pagkawala ni Maria. Isang linggo ang lumipas at isang tawag ang dumating na nagbigay pag-asa kay Ginang Lucia. Si Maria ay buhay at ligtas, ngunit kailangan niyang magtago upang protektahan ang kanyang sarili
mula sa mga banta. Ang tawag na iyon ay nagbigay liwanag sa dilim na bumabalot sa kanilang pamilya. Sa huli, si Rafael at Carmen ay naharap sa mga parusa para sa kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay naipagkaloob at ang pamilya Cruz ay nagsimulang maghilom mula sa mga sugat na dulot ng mga lihim at kasinungalingan.